Agay. And we're back. We are Welcome back sa #1 male podcast sa buong Southeast Asia. Soon sa buong mundo. Anti-Support Social Club, alam mo. Yeah, let's go. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, again, ako nga pala si Ato. Supremo ng mga lehitimong class S na pangit. So isa daw, kalaban ng mga feminists. Joshon Point mga pare. Ganun talaga yung trip mo, pre. Kalaban ka talaga. Kalaban eh. Negative yun. Kalaban ka talaga nila. Tinuring na nila akong kalaban eh. Naka-blacklist na yan bro. Okay lang. Kalaban ng mga... Naka-blacklist din. Oo nga, sorry to interrupt. Ikaw, sino ka nga ulit? May Joshon nagpapatanong. Point pare, Joshon Point. Kalaban ka ng mga... Ha? Wala akong kalaban. wala Pare, peaceful ako bro eh. Feminist Peaceful ako, saka mga bading. Peaceful ako bro eh. Kamusta pagiging peaceful? Ha? Masaya. Masarap matulog. Pag peaceful ka. Hindi, pag peaceful ka bro. Wala. So di masarap tulog nito, kalaban siya eh. Wala akong kalaban bro. Ano to? I'm friend to anyone. I'm friend. Ano? Ang bait mo naman. I'm friend to Ano? Tagalogin mo nga yan? I'm friend to anyone. Kaya parang kaibigan daw siya sa lahat. Kaibigan ka ng lahat. Barok-baro ka na yun. I'm friend to anyone. Ikaw par, kamusta pagiging kalaban ng feminist ka? Patuloy pa rin lumalaban everyday. Masaya naman. Ngayon, nagbibisi ako ngayon sa gym, pare. May bagong bukas na gym doon sa amin. Sponsored ba yan? Hindi naman. Hindi. Hindi ko naman babanggit. Hindi naman bayad eh. Pag nagbayad kayo nagbayad ka doon? Oo. 1 year? 1 year nag-subscribe. Magkano yung ganyan? Walang idea sa ganyan, mga 1 year subscription sa ganyan na Actually, mga ako kasi, gym na ganyan. nainggit nga ako sa kanya kasi may malapit na gano'n sa kanya na gym eh. Yung nasa lugar aircon pa. Nasa lugar kasi siya ako ng sanay ako pangako sa Bakal eh. Sa Bakal Bakal gym gym? ako dati. Magkano lang yun? 500 lang yun. 1 year? Oh. Pwedeng gano'n. May Hindi, promo. hindi, no. 1 year pare, may promo na 1 year, 500. Pero promo yun. Parang kailangan may yaya ka. Kailangan may parang magyayaya ka. Tapos yun ang promo na. Pero usually mga 2,000, 3,000, gano'n. Per year? Per year. Bakal yun. Ang Bakal alam gym. ko kasi sa Bakal, parang mostly per month and 6 months. Parang Pero ganun. hindi kasi ako nag-yearly. Wala nag-year sa Bakal masyado. nag-year. Parang ang madalas sa Bakal gym per month, saka per 6 months. Ang pagkakalam ko dyan, dati nung nagbabakal gym din ako, parang 300 or 200, 15 days. Tapos ang 1 month, 500. Parang ganun. Around ganun lang ang Bakal. Yung subscription mo ngayon na 1 year, ano yan yung parang teknolohiya na Oo, pare. Talagang Mahal lang. state of the art. Hindi naman ganun. Parang sumunod sa AF. Parang ganun. Parang Medyo branded din. Oo, may pangalan. Magkano yung nabot 1 year? Bro, aircon eh. Oo. Sarap mag-workout nun. Pag Actually, aircon, non-stop ka nun. Diyan nagkakatalo ang opinion ng mga tao eh. Kapag yung sa aircon. Kasi may mga tao na gusto ng mainit para mas papawisan ng Siguro, depende rin. Pagka nagbabawas ka ng calories, gusto mo mainit. Pero pag gusto mo ng gains lang, mas okay kasi yung malamig, di ba? Tapos basta nawawasak yung muscle mo, di ba? Sa akin, ayun, mas okay sa akin yung ganun, may aircon din. Pinaglaban ko pa yung wala aircon doon. Din pala gusto ko. Speaking of workout, pare. Speaking of workout, ikaw rin, di ba? Alin? Kita ko, May bakal ako doon. Hindi, nagsisipag ka ngayon. Ayan, naglalakad-lakad ako. Naglalakad-lakad ako kasi... Hindi ba yan dahil may dinidiskarte? Hindi, dati kasi nga, di ba? Dati, alam niyo yung game ng di ba? Paano pupusuan ng babae yung story mo. Mag-story ka ng pusa, ng simbahan, ng mga bata. Ngayon po siya mag-story ka ng Strava mo. Strawberries. Hindi, Actually, ginagawa ko naman yun kasi nga, kumbaga, bukang bibig natin, non-stop ang upgrade eh. So, ang next na titignan dito, kasi sure magkakaroon na tayo ng mga kalaban. Kumbaga, hahanapan na nila tayo ng mali. So, gusto kong makita na lang nila sa akin yung pangit na lang yung mukha ko. Pero pag tingin nila sa katawan ko, aray ko, pwede no? Masarap pa. Kaya nagpapaganda ako ng katawan. Tsaka baka may pumasok na kunyari, kasi sila na lang yung nakikita mo sa EDSA doon sa NLEX, di ba? Yung mga billboard, sila na lang yung mga nakabrief. So dapat ikaw naman. Hindi, gusto nila mag-try ng gantong kulay. Baka naman daw. So, kaya hindi, paano muna ako? Wag mo muna silang yakagin. Baka biglang andyan na sila eh. Wag muna. Hinahanda pa lang. Nagpapaganda ako. Makita mo ko dun. Uy, si Ato yun Nakabrief, no? Nabanggapay, no? Diba? Speaking of pagpapaganda ng katawan, pag halimbawa dumating sa panahon na nagkaanak ka, halimbawa ng lalaki, darating ba sa point na pupersahin mo siya or
you will gonna enforce na, oy, magpaganda ka ng katawan? Actually, ngayon pa lang, ginagawa ko na yun. Like for example kasi, nasanay na yung mga makabagong parents kayo na ang laki-laki nung anak nila, bata pa lang, ang taba-taba na. Cute daw, cute. Eh may pamangkin na yung kaisa-isang pamangkin. Tapos sakto yung katawan niya, hindi siya mataba, hindi siya payat. Tapos yung mga tsahin ko, yung nanay ko, ang payat naman yan, sakto lang yan. Ano gusto nyo gawin dyan? Gagawin yung bonding. Papahirapan nyo pa yan eh. Hirap-hirap mag-reduce. Alam nyo naman yan eh. Okay lang yan. Sakto na yung katawan niya. Saan ka? Sa matabang bata o payat na bata? Doon ako sa payat na bata. Yung matabang bata, putya. Ay, ang cute. Ang cute mga. Yun din ang iniisip ko. Kumbaga, kung kumare ka talaga, kung kaibigan ka talaga, tangin na ba't tinatarantado mo yung, yung kaibigan mo na, ay mong real talkin. Ba't ganyan? Hindi healthy yan ah. Pag ikaw nagkaanak, tumaba siya, parang... Hindi tataba sa poder ko yun. Ay, di mo na paparatingin sa gano'n? Hindi data. Kokontrolin mo na siya sa pagkain? Hindi, yun. Hataw-hatawin ko yun. Na mga nutrition ba? Tamang nutrition, hindi Hindi kasi ako bro, syempre, pinalaki rin ako ng parents ko na active din eh. Diba? Pinag-sports ako. Nagkakarate ka, diba? Oo, pinag-sports ako. So, ganun din gagawin ko sa anak. Kaya... Upper middle class. Hindi siya, kumbaga, imposible na maging ganun siya pag ako yung magiging magulang, pare. Kasi active ako na tao, active ako na lalaki. Yun din ang gusto ko ituro sa anak ko. So, most likely, sports ka talaga. Pag anak kita, sports ka talaga. Hindi pwedeng bahay, school ka lang. Meron kang gagawin sa gitna. Kundi, yun nga, yung sports. Meron ka dapat sports. Hindi mo mawawala yun. Tsaka bisyo. Yun actually, yun ang pansin ko yun ang nawala. Itong mga bagong generation ng mga bata. Because dati kasi, ang walang iPad, di ba? Walang cellphone, walang iPad. So, ang way ng magulang para kahit papano may me time yung mga magulang noon, no? Maalis-alis muna yung anak sa nila. Pinag-sports nila, no? Kaya ang dami dati magagaling. Mga Milo Best, no? Mga Milo Best, exactly. Kaya uso yung Milo Best dati, yung tennis, taekwondo yan, tsaka yung basketball. Kasi para magkaroon ng ginagawa yung bata. Ngayon kasi iPad, no? Mayari, gusto ng magulang mag-relax. Bigyan mo ng iPad. Tapos kakain ng chichirya. Kaya tumataba. Wala. Tapos kung ano pang na-absorb sa iPad. Di ba? Mga brain rot. Hindi naman, brain rot. Speaking of Milo Best, sa mga di nakakaalam, ang Milo Best ay... Kala ko sasabihin mo sa mga di nakakaalam, ako may-ari ng Milo. Kala ko yung sasabihin niya. Pucha, kinabahan ako dun Pucha, tycoon pa na ito kasama ko. Dapat din natin ito gawin, pre. Kung meron pala tayong tropang tycoon. Ang Milo Best, isa siyang sports clinic dati. No? Sa mga 90s kasi ito eh. Hindi na naabutan to ng Gen Z pa. Sila yung Chu apelido, yung... Ano ka pa, bibili ka ng Milo, di ba? Tapos kung sino yung atletang nandun. Diba? Si naman yung nakuha ko. Kago! Sport clinic siya. Sport clinic nga. Tapos siya sa Milo mismo. Yung andun yung pangunahing instructor nila. Like for example, yung sikat dun sa sports na yun. Katulad nung sa taekwondo, si Japoy. Siya yung sikat that time Siya yung sikat that time. Bro, kasama namin, nagtuturo namin ito. Pari heart throb yun, bro. Pagka lalaban na yun doon, kunyari, tatawag na. Japoy Lizardo at court number C1. Magaling din. Magaling yun. Mabilis yun, bro. Mabilis yun. Kilala siya talaga mabilis. O din daming nun. Kaya nga ito nga doon kasi pag tournament, bro, tatawag na, no? Kilala. Japoy Lizardo, puti yung mga babae, mag-aabang na doon sa court, to. Ganun? Oo, tapos nandiyan na. Ano pa siya, parang... Siya yung una ko nakita na parang K-drama na yung datingan. Jin kasama siya nun, no? Jin kasama. Kasi ganun yung buhok niya, ganun, no? Maangas din talaga yung si Japoy. Sasuke talaga, pre. Parang Sasuke. Mabilis Real life sa personal, Sasuke. bro. Matangkad. Siguro hindi ko alam yung height niya, pero pagka nanonood ka sa court, para siyang mga 5'7". Parang mga 5'7 siya 5'6". Bilis yung bro. Tsaka di mo rin babanatan yun kahit ikaw kalaban, yung gwapo mo, ayokong tamaan yung mukha mo. Sobrang sikat talaga siya. Tapos ang pa niyan, bro, lugi pa niya kasi nakalaban niya isa kong ka-teammate, si Joshua rin ang pangalan ng shoutout sa'yo, bro. Dami naman Joshua. Shoutout kay Joshua, nakalaban niya yun. Puta, Yamado yung tropa ko pero ang cheer dun kay kay Japoy. Gwaping si. Pero ang ganda nung laban nila, sobrang memorable sa akin nung mga yun. So, mga ganong klase. So, babalik tayo doon, i-apply mo sa anak mo na dapat, may sports ka. Kailangan may sports talaga, bro. Pag ako ang tatay mo, sports. Kung ayaw mo ng sports, kahit anong basta physical activity. Kung gusto mo mag-gym ka agad ng bata, sige. Di ba? Pero importante para sa akin yan. Kasi
ang daming benefit talaga ng nasa sports or physical activity. Discipline, number one, discipline. pare. Discipline, respect. Because, siyempre, may master ka dyan, may coach ka dyan. So, nalalaman mo kagad yung hierarchy. Kasi sa buhay, mayroong hierarchy. Mayroong ka dapat nire-respeto. Pag wala, parang arroganting naglalakad lang. Barbaro. At natututunan mong sumunod sa rules. Oo, sa rules, pare. Instructions. Discipline at the same time, siyempre, importante, fitness. At commitment dun sa train. Fitness yun. Yun Fitness, tama. Fitness din, diba? Meron kasi akong nakita na video rin also na parang isa sa napapansin ng mga tao din kung bakit nagsisilambutan yung mga lalaki. Dahil siguro nga wala na rin kasing sports talaga, no, yung mga tao, no? May sports pero ayun nga, kagaya ng sabi ko kanina, meron na kasing alternative na pang-distract sa mga bata na I'm gonna be honest here, no? Magiging masakit tong sasabihin ko. Ginamit din ng mga tamad na parents. Because, again, sobrang solid talaga ng mga parents ko. Thankful ako sa mga parents ko kasi pag i-enroll mo sa sports yung bata, may effort yun. Kasi hatid mo yung anak mo sa sports. Tapos before mag-uwian, nakaabang na yung mga parents doon. Nandun yun, parang ganda tignan nun. 6 p.m. ang end ng training namin. 5:30 nandun yung mga parents, nagchichismisa na sila, nag-uusap na sila, abangan na nila yung mga anak nila. So may effort pa rin talaga ng parents eh. So pag tamad talaga ang parents, nagre-reflect yun sa anak. Kasalanan din ng parents. Kung bakit sobrang daming soft ngayon, sobrang daming bading, sobrang daming confused, di ba? Confused. Actually ako, ito para sa akin lang naman to. Hindi ko naman nilalahat. Pero para nilahat mo na. Hindi ko nilalahat. Sige. Ayan to, lahat mo na. Hindi ko naman nilalahat. Pero para sa akin, karamihan or majority ng mga magulang ngayon, hindi naman talaga sila ready maging magulang eh. Kaya nga sila nakapag-produce ng mga palpak na kabataan eh. Spicy. Confused sa gender, hindi alam na, lalaki so para pala sa'yo, ako, dapat matigas. ang taong confused sa gender is palpak na kabataan. Yeah. Palpak yun. Din. Yung parents, hindi siya ready maging parents kasi, kunyari, nung baby pa lang nung toddler pa lang pre. Di ba? Hindi siya ready maging parents pa. Ito iPad. Manahimik ka dyan. Kasi para sa akin, kunyari ako, kaya nga ako, naisip ko yun, kung mag-aanak ako, dapat at least 2 years, 2 to 3 years, hindi ko gagawin yung mga ginagawa ko, tututukan ko lang siya. Hindi mo siya bibigyan ng iPad? Magpapaka-parents ako siya, hindi ko bibigyan ng iPad. Ikaw, Josh, hindi mo pag-iPad din ng bata? Hindi ko pag-iPad din. Knowing ako pare, hindi ko siya pag-iPad din. Siguro, yung iPad is last resort na. Kunyari talagang busy ako. Busy yung SME ko. Yeah, sige, iPad ka. Pero, again, yung foundation niya is sports. Kumbaga, yung iPad na yan, huli yan. School, bahay, sports, lagi. Ganun. Ayun yung pinaka gusto kong iwasan talaga. Na kahit last resort yung may iPad. Gusto ko, pag nagkaanak ko, lalo kung yung anak ko lalaki, ay putya, mag-ano kami niyan, kumbaga magtutuos tayo niya ng hanggang 5 years old ka siguro. Kaya, ang laki ng ambisyon ko, kailangan maging mayaman na mayaman ako. Kasi pag nagkaanak ako, tas lalaki, magiging tatay mo ako ng magsasama tayo ng 5 years, makakasalamuha mo ako ng 5 years. Maganda yung napasok mo yung conversation na yan na pag mayaman ka. No? Kasi marami ding nakikita ko rin sa mga comment section at isang opinion din about sa bakit may mga batang ang soft is marami ding magulang na mas mataas sa middle portion ng society na mayayaman nga. So ang ginagawa nila is sobrang pampered naman. Kunyari, katulad nga sabi mo, sobrang yaman naman nila, ang nangyayari sobrang alaga din nila dun sa mga bata. Diba? Anong masasabi niyo? Kasi nga di sila ready, pre. Hindi sila ready maging parents. Kasi, kumbaga, di ba, paulit-ulit na natin naririnig to, yung resources, pre, i-amplify lang nun kung sino ka. Like, for example, hindi ka ready maging parents, palpakang nila lang, hindi ka ready maging parents, kahit tanga nagkakapera eh. Yumaman ka man, hindi ka ready maging parents, palpak ka as an individual, pero may pera ka. Pag nagkaanak ka, hindi mo lang din siya ma-handle lang maayos eh. Gamit yung pera mo. Pero kung okay ka as an individual, kahit maging mayaman ka, ma-handle mo ng tama, mapapalaki mo ng tama, hindi lalaking soft or confused yung magiging anak mo. Diba kaya para sa akin bago ka man damay, kasi wala naman choice yung mga bata na yun, papanganak sila dito nung wala silang choice eh, tayo yun, diba? Bago ka man damay, dapat maganda yung ikot ng utak mo eh. Totoo. Diba kasi man dadamay ka eh. Tsaka yung mindset na kasi
sabi nga nung mga nasa comment section or ibang opinion nga bakit? Deserve namin to kasi mayaman yung parents namin. Kaya pinalaki kaming ganito, no? Kasalanan ba namin na mahirap yung parents ninyo? Di ba? Yung mga ganong klaseng Pero ang rebat ko sa ganun trabaho kasi ng parents talaga pare na ihanda yung anak sa realidad ng buhay. Yeah. Sabihin natin na sige mayaman ka, no? Yumaman ka, no, bago ka nagkaanak, yumaman ka at gusto mo yun iparamdam sa anak mo yung kayamanan mo. Pero sobrang unfair no na hindi mo siya hinanda na hindi mo siya hinanda sa pag siya na lang mag-isa Yeah. 'di ba? So para sa akin no, okay, paramdam mo yung yaman mo, alagaan mo yung anak mo. Pero again, kailangan mong bilang magulang ka, kailangan mong ilagay sa utak mo na ihanda yung anak mo pag wala ka na. Gawin siyang independent, gawin siyang malakas. Na kung nandyan man yung kayamanan ninyo o wala, kaya niya. Yeah. Diba? Bilang bata. I agree. Madagdag ko pa dun sa... Hindi ko nilalahat ulit ha. Hindi ko nilalahat. Pero karamihan sa mga anak na ganyan na hindi lang well-privileged talagang sukdulan. Kasi nga, naging masipag yung parents nila Sila yung mga nagiging bobo. Diba? Yan yung sobrang yabang. Arrogante. Arrogante. Para sa akin, kasalanan ng parents yun Yeah. Diba? Kasi bigyan ko kayo ng example, may kakilala ko na ganyan na lumaki siyang mapera. May pera talaga siya, pero hindi siya ganyan na mayabang. Low-key siya. Alam niya kung paano makipagkapwa-tao kasi nga, napalaki siya ng tama. Ito kaibigan natin. Ina mo, ang dami mong pasigo-sigot ako pala. Gago di kami mayaman. Diba? Sagoyin ba? Ata mo, ang humble, Ano ba ang humble? Kung mali siyang pinalaki. Pinalaking tama, pre. Oo. Pinalaking tama. Sa parents neto niya. Diba? One example. Yung kaibigan natin na si Sadaw. Diba? Sana nga, magdilang ang anghel humble, ka. ang humble. Yun na lang. Sana magdilang anghel ka. Sobrang humble, Sa karamihan sa mga mapeperang bata, hindi niyo maririnig yung ganyang salita. Di ba? Sana nga, magdilang anghel ka. Diba? Kita niyo kung gano'ng ka-humble. Kahit ito sineset up ako. Sagoyin ba ka, no? Agree ako dun sa sinabi ni Josh. Tsaka sa sinabi ko. Saka sa sinabi niya, di ba? Pero kasi... Pinamula ka pala, pre. Pero... Nandun naman Pero kasi, no, sa usapin na yan, hindi naman lahat mayaman na mahirap yan lagi. No, na usapin privilege. Yeah. Doon, may butas din doon sa sinabi ni Josh na enroll mo sa sports. Yeah. Kasi pag kapos at problema yung pera, hindi nila magagawa yun. Yung privilege na nakuha mo, di ba? Magkakaroon ng struggling din sa pag mahirap, palu-paluin na lang para sa akin. Pwede pa rin mag-sports para sa akin kasi may mga barangay court naman, covered court naman. Totoo. Pwede pa rin. Kaya nga lang, sige, ang namimiss lang nila ngayon na nagagawa natin dati is yung nakakapagpapawis tayo every day. Totoo. Sports na rin may yun. Physical activity pa rin. Physical activity. Tsaka hindi kasi sila napalo Napalo ka? Palo ako, Napalo bro. ka? Lahat naman tayo. Puta, napalo rin ako. Bro. Saka, Hindi na sila napapalo, pre. napapalo pa rin, di lang ganun kalala kasi nabibidyoan sila Dati Oo. kasi walang video, murder talaga, pre. Dati ko nabibidyo yung putya na tulpo sure no? Saka wala pang bawsi dati. Baka kung may bawsi na dati, ang daming nakulong na nanay. Meron mga nanay natin, baka nakulong sila. Grabe kung katawin tayo. So, nakaka-apekto talaga yung... Isa pa sa nakaka-apekto sa pagkalambot ng bata, mga bata ngayon is society rin talaga. Yes. No? Nilagyan ng bawsi, ito real talk to, makinig kayo mga soy ko. Nilagyan ng bawsi, nabawasan ng pamamalo, dumami mga kabaklaan. Yeah. Hindi nyo napansin? Nabawasan yung paghataw kasi sa mga lalaki na bata, lumaking mga bakla yung mga lalaki. Kasi ngayon, dati karamihan. takot silang wala na sa option nilang maging bading. Kunyari, lalaki siya, okay naman maging lalaki. Wala sa option niya maging bading kasi nga, ilulublob siya sa drum o kaya kukulatayin siya ng tatay niya Extreme yan. Pero meron pang mas lower dyan na problema. Tinanggal pa nila yung bullying. Kasi kinancel nila yung bullying. So you think pare na maganda. bullying is helpful bullying din? is a fucking good. Sobrang good. Para sa akin, yes, totoo. Para sa akin, Pre, oo. pag tinanggal mo bullying, dadami bakla, dadami tomboy, dadaming baliw sa gender nila, tapos dadami matataba. Actually, Bakit? Go, Huwag tayo lumayo. Bakit ka nag-Strava? Bakit ka nag-exercise? Because of bullying. Yeah. Hindi Real ako. talk. Yeah. I can look into your eye, pare. Straighting kita. Kung bakit ka naggaganyan, because of
fucking bullying. Kasi yung nga, energy, ayaw mo nang ganunin ka ng tao. Hindi. Tangina nyo, kaya ko namang gawin yan eh. Parang gustong gawin ni Ato na sa mukha nila, tangina nyo, challenge nyo ako, gagawin ko yan. Eh, Kaya sabi ko niya yan. pa rin, sabi niya kanina, di ba kaya siya nag-start? Kasi nga, may sinasabi na tayo dito, baka hanapan tayo ng butas. Oo. Kaya nag-workout. Exactly. Bawal na akong wala nang butas, di na ako malalait. And saan babagsak yun? That's a fucking bullying. Panlalait yun eh. Oo. Nawala na ngayon sa mga bata, naging bakla yung mga lalaki. Kasi kinokontra nila yung bullying. Bullying is good kung gagamitin ng tama. Yeah. Pero dahil maayos yung pagpapalaki sa atin, pag may nakikita tayo na kailangan nating i-workout or kabuli-buli or kalait-lait, ginagawa natin ng paraan. Hindi natin iniiyak na, hindi, let's normalize this, normalize that. Na-offend ako. Hindi, puta, ma-offend na ako. Ma-offend na ako. Gagawa ko ng paraan. Exactly. Fuck the feelings, gagalaw kami. Yeah. Bakit yung first episode, second episode ng podcast natin, binuli-buli Di ba nag-improve na nag-improve? Ato, masyado maliwanag yung lights yung dalawa ni Sadaw. Di binawasan ni Ato ngayon ng lights. Tinitimpla ni Ato dahil binubuli tayo, pre. Yeah. Dahil binubuli tayo, ini-edit niya ng ini-edit. Paganda ng paganda. May mag-comment yan, constructive criticism yun, hindi. Tangina, Bully pa rin. ginajudge mo ako nun. Oo, may bullying May comment na part. ka sa akin kasi kung nag-iisip ka ng tama, wala ka naman paki sa akin, nagpo-proceed ka sa buhay mo eh. Tsaka bro, ito Ba't ka nagko-comment? Kasi may opinion ka. Kasi titignan din natin to sa sa kumbaga yung age ng taong tumatanggap ng bullying eh. Pag sa mga bata, wala naman talagang constructive criticism. Hindi naman nila alam yun eh. Alam Diba? mo, Kaya pag sinabi ng yeah. bata sa bata na, ang taba mo, parang para sa kanila constructive criticism, Hindi. pero bullying talaga. Away yun, away na agad yun. Alam mo yung manipulation nila doon? Yung word bullying, napunta sa word na bad, gumawa sila ng bagong word, constructive criticism. Inang diba? constructive Hindi, criticism pambalot lang yan. nila yun kasi binan nila yung salitang bullying. Hindi mo nga pwede sabihin sa Facebook yun eh. Mababan ka nga eh. Tapos ang gulo nila, tamo, sa sobrang palpak silang pinalaki pre. Kasi sa kanila naman nag-umpisa yun, di ba yung generation na to? Sa kanila nag-umpisa yun eh. Sa sobrang palpak silang pinalaki, unang-una, confused sila sa gender nila. Pangalawa, confused na sila sa buhay. Di ba yung bullying, pinalitan nila ng constructive criticism. Ngayon, pag ako nagbigay sa'yo ng constructive criticism, shaming naman yun. Kasi pinupuna ko yun. Puta, ano ba talaga? Ano ba talaga? Or tatawagin ka nilang bully minsan. Or nang fat shaming. Nang shaming kung ano man. Kunyari, gay shaming. buhok ko na maiksing buhok shaming. Basta dudugtong na lang ng shaming. Basta bawal kang mamuna ng kapwa. Or phobic. Lalagyan nilang Pobik. Ogag pobik. Mga Yan. ganyan. Para sa akin, hindi ako aatras. Bullying is good kung gagamitin sa maayos. Yeah. Ang daming mababagong buhay ng bullying. Tingnan mo nung nangyari bro, no? Again, yung bata talaga is, yung direksyon ng bata ay nakaka-apekto yung society. Nung vinilanize nila masyado yung bullying, maski sa ibang bansa, ginawa na nilang ano yan, kumbaga punishable na yung baylo yung bullying. Pwede ka makulong. Ngayon, dito sa Pilipinas din, kumbaga talagang big deal na yung bullying ngayon, talagang ika-cancel ka. Ayan na, tignan mo. Ito na yung generation na yung mga lumambot na talaga. May sayad na. May mga sayad. Hindi na alam kung... Pero magagaling mag-English. Pero di na nila alam yung... Walang point naman yung iba. Parang di na nila alam paano mag-function ng tama sa society. Pero magaling mag-English. At least. Magaling mag-English. Kaya ako, agree ako sa bullying, bro. Agree ako sa bullying. Pag ilagay nyo sa bata, pagka nag-bullying yung mga bata, sige lang, hayaan nyo lang. Di ba? Kasi, again, wala nga silang, hindi nila alam yung criticism na yun, constructive criticism na yan. Para sa kanila, yung pagpuna nila na yan, parang pinula lang nila yung nakikita nila. Pero, again, you can call that bullying, pero helpful sa kanilang mga bata. Yun, Tsaka ito para pa. umpisa pa lang, nalalaman nila na, hindi ako perfect May mali sa akin. Correct. No? Now, ang trabaho ng magulang, kasi ginagawa talagang tamad din yung magulang. Totoo. Dahil inalis yung bullying, nawala yung pagkausap ng magulang sa anak, bakit ka umiiyak anak? Nawala na yun kasi wala nang bullying Dati kaya sabi ko ang ganda ng connection ko sa parents ko kasi pagka bullying, kakausapin ka, di ba? Bakit ka umiyak anak? Tinawag nila akong ganito. Tsaka hindi ganyan tono nun, pre. Paano ka? Balikan mo dun. Di ba? Maglalaban ka. Hardcore ang 90s, bro. Titigas ka. Kaya nung mga bata ngayon, alam nila na may mali sa kanila, hindi sila perfect, pero pagdating nila sa bahay, sasabihin sa kanila, kaya mo yan. Di ba? Labanan mo. Nagiging malakas ka. Alam mo may mali ka, pero... Diba? Ngayon kasi, diba? kunyari, bata pa lang, imagine, bata pa lang yun, hindi pa masyadong molded yung emotion, nun. Bata pa lang, hayaan mo na, it's okay.
Baka sila yung may mali. Ikaw okay. Ganun eh. Ganun kausapin. Kaya lumalaking ogag na eh. Lumalaking soft eh. Pero actually, wala na nga eh. Ito pa pre yung generation ngayon ng mga makabagong parents, kasalanan nila kung ba't nagkakaganto yung society. Bakit? Imagine, nung tayo mga bata tayo pre, bukod sa pag may nangyari sa ating hindi maganda sa labas, bubuntalin tayo pag, ano bang yaman mo? Manlalabang ka sa labas. Tsaka isa pa. Kunyari magkalaro tayo. Pag nakita ko sa'yo ng, kunyari, kapuna-puna na, bading to ata eh. Bakla ka ba? Hindi ka magbabakla. Manlalaban ka. Ngayon, bata pa lang tayo pre, tayong mga bata pa lang nun, tayo mismo yung nagpupunahan, nag-improve agad tayo nun sa lingwahe natin. Exactly. Tsaka tama yung mga bata dati. Pag may crush kang ba, crush ka daw nito. Yung crush ng mga bata na yun, lumaki talaga siyang chicks talaga eh. Kasi bata pa lang siya, chick, maganda pala ako. May confidence. Nag-ayos agad siya, na-build agad yung ano niya. Kumbaga, may lingwahe yung mga bata na pang sila lang talaga eh. Kaya nga, yung mga parents ngayon, nakigulo. Nakigulo na. Ay, no. Hindi na nila hinahayaang magkulit mga batang yun. Ayun, hindi na nila hinahayaang yung bully magkulit. na yan, yung pagkukulit na yan, dapat hayaan nyo sa bata yan. Doon nila ginagamit yung energy nila eh. Pag bata ka, marami kang energy, hayaan nyo silang magagaganon. Nilolobat lang nila pre. Yes, Mag-iPad ka dito. Kumain ka ng matamis. Mag-iPad ka, kumain ka ng matamis. Tapos mag-inarte ka dyan. Pero that English hanggat English yung sinasabi mo, okay ka sa akin as anak. Exactly. At alam mo pre, kung bakit hindi tayo basta-basta napapalubog ng mga bully-bully na yan. Kasi nga sanay tayo niya noon. Inaalaw tayo mag-explore. Especially pag lalaki. Saka inayaan tayo ng magulang natin na magkulit. Yeah. Madungisan, madumihan, madapa. Tayo binugbog nga unggoy dati pre. Sobrang... Ito kinento niya. Sa sobrang kaululang ko sa labas pre. Talagang pagtitripan namin yung unggoy. Butang bata. Nahablot Nahablot niya ako eh. Brad, ba't may unggoy? Hindi, doon sa subdivision namin pre, may alaga siyang unggoy. Mga ganun kasi. Diba? Sa sobrang kulit mo, nandun ka, sa kalye ka, tanghaling tapat. Ngayon, sure ako wala nang batang lalaki ngayon na nababanatan kasi nagtututong yung batok eh. Naka-first blood sa'yo, unggoy. Zero one ka sa unggoy, pre. Nakagano na ako nun. Yak-yak ako. Tapos pinagtatawanan ako ng mga kalaro ko. Pinagtatawanan ako ng mga kalaro ko. Ngayon, syempre, nag-gets ko yun. Hindi na ako pwedeng lumapit sa pero unggoy. Pero hindi ka kinagat? Natuto. Pinagkakalmot lang ako. Tignan niyo yan, bro. Tignan niyo yung... Kung ino-observe nyo rin, bro, no? Kung ino-observe nyo, kung bakit ang dami ring mga social media ngayon na mga bata na gumagamit ng social media ngayon na onting criticism lang na matanggap nila sa social media, puta mga nade-depress na, nagko-quit na agad. Kasi again, that shows na hindi sila built para kumbaga onting criticism, onting pambubuli, umaayaw na eh. Pero tignan mo naman yung ikaw, lalo ka na. Yeah. Di ba? Ilang beses na ito na-cancel pero nandito pa rin. Kasi nga malaki yung, maganda yung pagpapalaki sa akin. Sanay siya. Kumbaga, napalaki ka na ready ka sa tunay na buhay. Yes, sir. Kasi ang tunay na buhay, bro, hindi talaga fairy tale na parang lahat masaya ang marireceive mo. Ewan ko dun sa mga nasa TikTok na lalaki na mga nasa mundo ng fairy tale. Cancel, ulul, mga bading. May sayad, hindi. Buting, ito nga, para sa akin nga, oo, may namamag-asa ako na papaldo tayo dito sa mga pinagagawa natin sa internet. Pero at the same time, gusto ko na rin magbahagi ng Kasi nga, yung generation ngayon, kung hindi bading, malambot na lalaki. Di ba? Wala na akong, sa 10 bata na nakikita ko, wala nga akong makita na, paglaki nito, medyo kahilera ko to. Wala. Puro mga bata na lalaki na nakita ko, sa 10 batang lalaki na nakikita ko, soft, iyakin, mayat mayang nakamamat papa, may iPad. Wala, sure confused sa gender pag nagkaedad. Naka-daydem yung TikTok. Baka may makapanood dito, no? Baka may makapanood dito. Ang tanong nila yung mga nagpo-promote naman ganun. Sabihin sa atin ano bang masama? Ano bang masama sa pagiging malambot? Ano bang masama sa para sa akin, ganito? nga dun pag nakakita ko ng ganun, like for example, matabang bata, o kaya malambot na batang lalaki, na iyakin na alam mong mabubuli to soon. Alam mong babate-bateryahin lang to soon. Para saan? Tangina ng magulang. Walang awa dun sa anak. Anong masama? Yun yung masama. Malamang sa inyong mga parents, walang affect. Pero dun sa bata na siya yung mismong gegera dun sa mundo, sa society. Siya yung kawawa dun. Exactly the point. Yun yung pinakamagandang panira dun sa anong masama. Hindi ka ready sa mundo. Tsaka di mo nakikita. Ang masama,
is yung mahinang tulad mo, manganganak dito sa mundong to. Nagpadami ka pa? Multiply ka pa. Kawawa rin yung anak mo dahil walang role model na makikitang malupit. Kasi yung kagaya mong tatay niya, susupot-supot, legit yan, pre. Meron ako, hindi ko na i-drop name, pre. Hindi ko na i-drop name. May nakita akong ganyan. Content creator siya. Tapos, drop name mo. Pinipilit niya, hindi natin i-drop name. Pinipilit niya na keso, tanggap niya yung anak niya kahit bisexual. As if na parang pinanganak yung anak niyang bisexual. Ngayon, tignan mo siya bilang tatay. Putya, last year, yung nagpaka-NPC. Tatay yun, pre. NPC, nakapang Sailor Moon na damit. Tas nanghihingi ng Gcash. Tatay ba yan? Paano ka... No wonder, no? Paano ka di magkakaanak ng bisexual na babae? Puta na, nagsa-Sailor Moon ka sa TikTok, motherfucking bakla ka. May magka-40 na ata yun. Tatay, naka-Sailor Moon, nanghihingi ng Gcash. Kaya pala nag-post siya ng tanggap niya na, well, tanggapin mo talaga kasi kasalanan mo yan. Yeah. Ikaw ang reflection yan, Brad. Diba? Tatay siya, pre. Isipin mo, tatay siya, content creator, may platform, nagla-livestream, ang nilalaro, Roblox. Ano ba yun, di ba? Ngayon, tanggap niya daw yung anak niya na confused sa gender. Tanggap niya yung anak niya as gano'n na dispalingado. Tanggapin mo talaga. Baka kasalanan mo eh. Kasalanan mo yan. Anong the best gawin doon kapag alam mo parang may anak kang papuntang bisexual? Ano ang magandang solusyon doon? Or confused talaga. Na magandang gawin mo o i-maneuver mo. Paano? Para sa akin. Like for example. Solution. Ito. Hindi ako darating sa point na yon. Pero kung sakali lang. Like for example, kung sakali lang. Tas natutunugan ko na ganun, walang pamumuwersa, pero ipapakita ko sa kanya yung ganda nung side na to. Kasi nakikita niya yung side na to, yung soft, pabading na, confused na, hindi na magpapunction ng tama. Ito yung right side, di ba? Papakita ko sa niya yung left side. Ito, tignan mo tong left side. Ganun naman yung ginagawa natin eh. Hindi naman tayo against dun sa kabadingan. Hindi tayo against dun sa concept. Ako. Against ka? Kumbaga yan kasi, kahit magtatalak tayo dito, andyan na yung idea nila na yan eh. Tayo nagbibigay lang din tayo ng option. O, check nyo tong option na to. Masarap din maging lalaki. Mas masarap magpasubo kaysa ikaw yung sumusubo. Pinapakita lang din natin sa kanila yung other option. Yun lang. Papakita ko lang dun sa anak ko na nang hindi, isip ako ng way kung paano ko siya may involve dito sa side na to. Check mo kung saan siya mag-e-enjoy. At ako sure dito siya mag-e-enjoy sa side na ipapakita ko. We keep denying na tangina kasi ako gusto ko na talaga prangkahin sila, pre. Against ako sa kabadingan, pre. Tingin ko sa bading, may mental illness. May sakit sa utak, may toyo yan. Totoo naman. Ha? At against ako sa prinsipyo nila, against ako sa kababuyan nila, hindi yan pinapaboran ng religion ko. Yeah. At wala akong pakialam kung ma-open yung community nila. I don't give a shit. Hindi ko trip ginagawa nyo, hindi ko trip ugali ninyo, hindi ko trip pinaglalaban ninyo. Ayoko suportahan yan. Pero kung ikaw tao ka, bading ka, harap ka sa akin, waiter ka, kakain ako dyan sa restaurant mo. Tao sa tao. Tao sa tao. We treat ourselves as human. Tao sa tao, yeah. Diba? Hindi naman porket ayoko sa prinsipyo mo, babastusin kita. Yeah, hindi tao naman sa ganon. tao. Hindi naman ganon. Kunyari bading ka, pero tao sa tao ka dito, may delikadesa ka nakipag-initiate sa amin. Hindi ka makaka-ano sa amin ng... Kagaya ng parang ayaw mo sa terorista, pero hindi naman porke ibig sabihin nun, parang... sasaksakin mo na pag nakita mo siya sa person, hindi mo naman alam di ba? Yeah. Pero ayaw mo sa utak niya, ayaw mo sa pinaglalaban niya, di ba? So ganun ako. And siguro pinaka-lesson dito sa pinag-usapan natin, masyado na nga nagiging malambot ang mga magulang at society nowadays. Siguro dapat dagdagan natin ng konting kamay na bakal. Sobra lang siguro yung 90s, I would say. Sobrang tigas din naman kasi talaga ng kamay na bakal. To the point na yung iba puta may trauma. 30 na may trauma pa rin. May mga ganun kasi sumobra talaga. Yung sa akin, parang sa akin, masasabi ko yung trato sa akin na kamay na bakal, tama lang. Yung solusyon nga para sa akin sa nakikita ko. So yun yung solusyon mo? Kalambutan ngayon, kamay na bakal. Kamay na bakal. Wag wawala, pero wag din naman sumobra. Dapat meron pa ring may care kamay pa rin. Na bakal. Parang syempre magulang ka pa rin. Sa akin love yun. Yung kamay na bakal na ginawa sa akin dati, love yun kasi handa ako ngayon. Hindi ako mapalubog ng kahit sino. Cancel. Ulul, mga bading. Binugbog ka ng tatay mo pero kumain ka na.
Hinahabol pa yung hinga mo no? Binanatan ka. Kumain ka na. Ngino mo, layas ako dito. Ganun sa utak mo, di ba? Pre, nagbalot na ako ng spam nun dati, pre. Sa bag ko. Pero di naman ako makalis. Hindi naman makalis sa bahay. Ngino mo, paglaki ko. Ganun din pala kayo. Lahat, pre. Pag binanatan ka ng kakaiba yung pagkakabalo. Kasawa na ako dito. Anak mo ba ako? Hindi mo naman mahal. Ngino mo, lalayas ako dito. Naglagay na ako ng spam sa bag, pre. Maling. Naglagay na ako ng Grabe naman yung inimbalsa. Inimbalsa mo. Grabe naman yung inimpake nito, pre. Naglayas ka na. Naglagay na ako. Maglalayas pa lang. Pero di ko magawa. Di ko magawa. Pero gandun lang ako. Naglayas ka talaga? Naglayas ako, pare. Kasi binanatan ka? Ha? Hindi, nag-awit talaga kami ng airpod ko. Okay. Baka malaki ka na kasi yan. Malaki na ako, bro. Ilan taon? College na. College na. Pwede ka nang lumipad din sa butterfly. Ito nga, nung naglayas ako, bro. Naglayas ako. Na-appreciate ko yung kayang ibigay ng parents ko. Ang gaan pala sa bahay, no? Kasi ang gaan pala, no? pinagmamalaki ko daw yung tropa ko eh. Sabi, doon ka. Sige, naglayas ako. Sabi ko, alam mo, hindi mo kaya. Isang linggo lang ako doon. Umuwi na ako. Sarap pala sa bahay. May tagalaba ka. May almusal ka na. Kahit binabanat-banatan ka, para sa'yo pala talaga lang. Isa yun sa mga appreciate ng mga anak eh. Pag kinuha mo yung benefit nila, ma-appreciate ngayon yung nawala eh. Di ba? Ma-appreciate ngayon yung magulang. Mas madali pala buhay sa bahay. Kumbaga pala tayo dun, no? Kung bibigyan ko ng numbering, like for example, yung kung gaano kaganda yung pagpapalaki sa atin ng mga magulang natin, parang 10 out of 10 eh. Tayo na ngayon yung mga, kaya ang daming bading, sobrang daming confused sa buhay, sobrang daming sa murang edad, depressed, ganito, ganyan. Hindi na nila alam paano mag-function ng tama sa society. Kasi nga yung mga parents nila, kung paano maging parents, parang wala pang ang one. Para sa akin lang Kasi para sa akin hindi yung porkit pinanganak, eto iPad, eto aircon. So kasi Brad yung di ba, yung word na gentle parenting. Putang anong gentle. Gentle. Anong gentle? Anong gentle bading? Pagka gentle ka, nawawala doon yung respect eh, di ba? Siguro gentle ka sa babae. Nila, pare, biruin mo ang pagkausap nila sa anak nila parang tropa lang, di ba? How do you feel about this? Hindi mo pwedeng gawin dati. How do you feel sa toddler? Sa bata? Di ba? Ang bata, walang ganon. Hindi siya nakakaintindi ng ganon. It's either respect or ano lang, yung discipline lang yung bata eh. Pucha, nakita mo, toddler nakasalamin, malabo mata. Kasi kaka-iPad niya yun. Anong kaka-iPad niyan? Kaya lumabo mata niyan, bobo kang magulang. Kaya nga, ang dami ng mga bata ngayon lumalabo agad yung mata, pre. Para sa akin, ang pinaka-solusyon dyan, magkaroon talaga ng kamay na bakal at maging mas mahigpit yung mga magulang ngayon. And kayo, ano pa may imaginein mo na lang, pre, imaginein mo yung kabataan natin before, ang itsura natin ng kabataan natin before. Nagtututong yung batok, puro sugat, nadadapa sa labas. 'Di ba? Tulo sipon, may tulo kwintas uho. ka sa leeg ng libag. May laway ka dito, tapos may ka nga dito, may 925 ka dito na itim. Pero laban-laban ka, yung tsinelas mo nandito. Strong ka. Ngayon, ano itsura ng bata ngayon? Bata na patpatin sagad, na nakasalamin ang kapal ng grado agad. Isa sobrang taba. Nakasandong puti. O nga, kung hindi patpat na patpat, matabang mataba, na may iPad, na magaling mag-English. Hindi ko alam saan kaya nila nakita yan na okay nang maging palpak na individual yung anak nila, pero dahil magaling mag-English, okay na yun. Wala eh. Yun yung parang na-mindset dati. Basta English ka. Ang dami niyan ngayon, pre. Magugulat ka, binabasahan ka ng facts, ini-English ka ng 2 dangkal, 14 years old. Tapos pakiramdam nila, dahil nakapag-English sila ng 2 dangkal, mas wild yung utak ko sa'yo, mas broad yung thinking ko kaysa sa'yo. Tangina, delete ko yung comment mo. Wala kang magagawa eh. Diba? Kahit maghirap ka ng 1 oras ka mag-type dyan sa comment section ko, pag dinilit ko yan. Sobrang daming soft, diba? Sobrang daming soft na bata, sobrang daming confused na bata, sobrang daming kabataan ngayon na hindi nila alam paano mag-function ng tama sa reality ng buhay. Kayo na lang, anong sa tingin nyo? Kung nyari may nakakapanood ngayon ng mga parang paumpisa pa lang sila na parents. Ano yung magandang solusyon para hindi na pumalpak yung mga magiging anak nila? Fear. Put fear. Takutin. Sa mga bata. Kasi kasunod ng fear, respeto eh. Nilulook up ka dapat eh. Hindi kayang love lang and then respect. May bata ngayon, nakita mo sa mall, di ba? Yung nanay tsaka tatay, okay. Alam mong bagit sila eh. Tapos yung anak nila, kinakaya-kaya siya. Nagwawala. Dati, di pwede pilipitin leg mo dati. Wala. Pag sinab... Yung kurot na nanay na yung maliit, pare, nakaramdam ko. Yung kurot na maliit na nanay. Yung ganun lang pero ang sakit. Tsaka ito pang sa tingin kong nawala ngayon. Dati pre, kahit
mga 3 poste layo mo sa tatay mo, pag tinignan ka niya, maglulubay ka eh. Ngayon wala na yun. Wala na. Ngayon, no, don't eat that. You eat, Daming you ebas, say diba? sorry, you say sorry. Puta, dati, di magsasalita tatay mo. Dati, tahimik lang. Titignan ka lang niya sa matang ganun, no? Ikaw, maglulubay ka na. Yun yung nawala. Kasi nga walang fear. Tama. Walang fear. Walang respect. Akala nila, pag sinabing fear, pangit. Hindi nila alam, there's a love behind those. fear na ibabato sa'yo. Fear naramdaman mo, pero sa parents mo, hindi naman talaga fear yung gusto nilang ipa-apply sa'yo. Gusto lang nilang magkaroon ka ng respect, takot pagka gumawa ka ng hindi maganda. Tsaka ayaw na nila, kunyari bilang anak ko, ayaw na kitang makita na dumaan ka dun sa mga gantong kapalpakan. Kaya dinidikdik ko na sa'yo ngayon. Kung kailangan isigaw, tumaas yung tono ko. Kung kailangan chinilasin kita ngayon para magising ka, yun eh. Kumbaga, love talaga eh. Pagmamahal, dinidisiplina eh. Kasama talaga yun. Tinuturuan talaga. Kasi nga, tama nga yung sinabi mo kanina, ang bata hindi naman kaya mag-decide niya ng logical, rational agad-agad. So, ikaw talaga bilang magulang ang magiging utak niyan sa ngayon. Yeah. Ang ayaw nila sa ngayon, wag nyo raw diktahan yung mga bata. No, kailangan nyo madiktahan Anong alam nun? until 18 years old. Yeah. Tsaka hanggang itong mga bata na to na madalas magsabi na huwag niyong diktahan kami. Wala ka pang sariling bahay, di ba? Hangga't nasa poder ka ng magulang mo, no? Obligasyon mong sumunod, no? Responsibilidad mong sumunod. Totoo. Diba? Meron yan. Hangga't wala kang sarili mong bahay, wala kang sariling business. Wala Kaya kang tigilan niyo yung ibubuga. kakasabi ninyo ng it's none of their business. Meron yan, pre. Hindi, pare. Nakakilabot. Grabe kasi kumbaga, hindi na natin papangalanan pero may ano sila. Pangalanan mo. Hindi, andun sila sa sikat na group sa YouTube ngayon. Okay. Ngayon yung anak, yung gusto niyang iboto na side, hindi yun yung binoboto ng tatay at nanay. So nagsaliwa sila. Yung anak talaga, pre, talagang binastos niya sa social media yung nanay at tatay niya. Ngayon yung tatay, bilang tatay, dinidisiplina niya. Tapos yung tatay, inaway ultimo yung mga tropa. Binibrainwash nyo, dinidemonyo nyo yung anak ko, nagkakandaleche-leche niya na tuloy. Ngayon yung bata, wala ka pa nga napapatunayan eh. Sino ka para gumanyan sa mga nagpapalamon sa'yo? Isa yan sa mga nangyayari ba? Pagbobo yung ano. Yan ang outcome pag walang disiplina. Totoo. Pag walang fear. Pag walang, as in disiplina. Kasi parang walang bunsong- respeto sa magulang. Parang bunsong-bunso na yun siya eh. Kumbaga, wala na siya sa, kumbaga, yung eto ate, magkalapit yung edad, tas ang layo, sobra eh. Parang ano na lang siya, miracle, parang ganun. Tas andun siya sa... Nakakairita man sa pakiramdam mo na pinapalo ka sa hindi mo malamang dahilan dahil lang sumasagot Maglalayas ka na nga katira mo. dati, ako din. Ikaw din, maglalayas na nga Pero, tayo sa galit eh. na ako, bro. Ngayon mo pala siya maintindihan na they wanna put fear and respect pala. Buti, binanat-banatan ako. Thank you. Thank you po. mapapaganon ako Thank eh. you po. Lagi na sinasabi sa atin dati, magpapasalamat kapag lumaki ka. Totoo pala, no? Brad. Totoo nga. Totoo pala. Ano? Kala ko joke lang yun. Sabi ko, papasalamat. Totoo. sinaktan mo Tatay pa na ako ako. ng galit eh. May namukan dugo sa mata, no? Kasi Tapos binanat ngayon parang hinahanap-hanap po yung love nila. Yung iba Tama eh. pala. Iba. Oo. Totoo pala. Tsaka kahit ginaganon ka ng magulang mo, parang real talk to Pag pumunta ka doon sa bahay, tas wala sila, iba yung pakiramdam, di ba? Totoo. Pero pag hindi nandun na yun sila, home. Hindi na oo. yun home, pare. Ang home kasi, hindi siya sa ganda ng bahay mo, kundi sa mga people inside of it. Yeah, totoo. Ang yan. home, hindi siya magiging home kung wala yung mga tao na Tao sa paligid. paparamdam sa yung bahay yun. Ngayon, balik tayo dun sa ano yung masasuggest nyo or mabibigyan yung advice sa mga nakakapanood na magulang, bagong magulang. Ikaw, ako tapos na ako, saka may nabakal lang ako. Yeah, may Naka-fear. Fear, yeah. Ulitin ko lang yung kanina na sinabi ko, no, yung sa mga parents dyan, kung may pera naman kayo, may sobra kayong pera, enroll nyo sa sports. Kung ayaw ninyong kung maalaga kayo sa mga anak ninyo talaga, ayaw nyo sa kalsada maglalaro, mapapa-experience nyo yung discipline at the same time yung fitness, yung kumbaga respect pag pina-enroll nyo sa sports yan. And friendship. Friendship, pare. yan. As a team Friendship. sports, diba? Tsaka dun sa lahat na pare, lahat na kasi dun ko na-experience lahat eh. Pambubuli, dahil syempre, may maraming mas malalakas sa akin. Pumasok ako dun, white belt. Mga kalaban ko, mga kasama ko, mga red belt, brown belt. Nagugulpi nila ako. Pero in a friendly way. Dun maganda sa sports eh. Binubuli ka nila in a friendly way. Kasi nga, magkakasama kayo dun eh. Kumbaga tropa lang kayo dun eh. So again, do that, no? I-enroll nyo sa kahit anong sports na malapit sa inyo yung mga anak ninyo. Huwag nyong hayaan na ma-spend nung oras yung bata sa iPad because nasabi ko sa inyo,
walang makukuhang sustansya yan dyan sa iPad. Kumbaga, mabibrain rot lang yung anak mo. Made-depress yan. Depress lang. Wala namang ganyan sa atin dati. Bilang, ito naman sa akin, ito para sa akin lang to Pwede mong absorb, pwede mong intindihin, pwede mong mag-scroll up. Kung magiging magulang ka or nagpaplano kang maging magulang, linawin mo muna sa sarili mo, maging clear ka muna, anong anak yung gusto mong magkaroon ka? Gusto mo bang magkaroon ng anak na confused sa gender? They, them. Hindi marunong mag-function ng tama Queer. sa society? Ogag-ogag pero magaling mag-English? Or gusto mo talaga nung anak na alam mong pag kahit bitawan mo yan siya dyan or mawala ka man, alam mong kaya niya mag-isa. Alam mong ngayon, i-build nyo yung anak ninyo na maging ready Yeah. sa ano. Para nakikita ko tuloy, para ka nagbibuild ng karakter sa Ragnarok. Parang, yun, totoo naman eh. Totoo naman Totoo yun, bro. naman Hindi, eh. parang ganun no? Totoo naman, Anong pre. job niyan? Parang, Totoo. Maski naman hindi sa anak mo, maski ikaw applicable din naman sa ating mga lalaki. Kaya Totoo nga lang, game totoo yung lang. tawag pre, di ba? Pag alam mo yung game, di ba yun yung narinig? Pag alam mo yung game, kasi nga, ito yun, tayo yung karakter mismo, tayo may control ngayon. Kung gusto mong magdagdag ng isang karakter, ikaw talagang magmo-modify nun. Walang pinanganak na bading, kaya sa mga tatay dyan na content creator, no, tanggap ko siya kahit naging ganyan siya. Hindi siya Di mo lang pinanganak- kaya kasi. Hindi siya pinanganak na ganun. Ngayon sa mga bagong parents dyan na papasok sa pagiging magulang, maging clear muna kayo. Anong tipo ba ng anak yung gusto nyong maging? Kasi posible. Ano mo modify ba? Hindi naman na modify na literal na ito yung kamay, ito yung paa. Kasi may magko-comment dyan na di nag-iisip na naman, ginawa nyo na namang ano Di ba? Yung tanga-tanga magko-comment na dyan, ginawa nyo ginawa nyo sasakyan na sinisetup Di ba? May magko-comment na ganyan dyan. sinabi, wala na silang sasabihin tuloy ngayon yan. Kumbaga kasi, Sinupla mo na eh. yung magiging outcome ng anak nyo, nakadepende sa pagpapalaki nyo Like for example, magkaroon ka ng dalawang anak. Sino si Arnold Schwarzenegger ba yun? Arnold Schwarzenegger ba yun? May dalawa siyang anak, di ba? Yung isa lumaki sa kanya, yung isa lumaki sa nanay. Gago, hindi totoo yun, pre. Hindi ba totoo Yung yun? napanood nyo na may mataba tas may Ah? fit, hindi totoo yun, pare. Ba't mataba yung isa? Hindi niya anak yung isa dun, pare, yung mataba. Pero lumaki sa nanay. Hindi nga totoo yun, pare. Hindi man biological, di ba? Ibang tao yung magkaibang tao Oh, yun. Ang pero tunay yung- lang niya anak dun yung fit. Oh. Pero yung lumaki sa mataba, kanya hindi. fit Pero yung mataba, hindi niya anak yun. Oh, yun na lang. Yung the fact na may anak siya na dahil si Arnold Schwarzenegger siya, Mr. ano siya, yung anak niya, naging ganun din. Tanga na role model din kasi, diba? di ba? Yun na yun. Hindi literal na para kang nagsiset up ng sasakyan, pero depende sa pagpapalaki mo kung ano siya magiging pag nagkaisip siya. Kaya pag palpak yung anak nyo, dispalinghado, obese, confused sa gender, hindi marunong mag-function ng tama society pero magaling mag-English, kasalanan nyo yan. Hindi ka magandang role model. Hindi, Alam mo. Katok kasi. Alam Kumbaga, mo. kaya yung mga bakla na yan, mga tatay kasi nila palpak, malalambot Alam din. mo. Yung isa ka nag-Sailor Moon sa TikTok, di ba? May sayad, grabe yun. Napapanood ko, kinikilabutan ako kasi alam ko parang tatlo na anak nito Tapos tatay ka, haligi ka ng tahanan, naggagaganong ka. Hindi ka haligi ng tahanan kung ganun ka. Naka-Sailor Moon ka, naka-live, nanghihingi ka Gcash. Alam ko kailangan natin ng pera lahat. Pero ako, kunyari ako maggagawa ako ng... Kasi hindi bro, talaga. Ako, importante talaga yung role ng tatay sa akin sa pamilya. No? Kasi unang-una, pag lalaki ang anak mo, sino bang unang-unang dapat maging idol niyan? Ikaw. Yeah. Pag babae naman, sinong unang makakaramdam siya ng security? Sa tatay din. Yeah. Di ba? So, kailangan pag tatay ka talaga, malaki ang ang responsibilidad mo sa pamilya. Again, haligi ka nga ng tahanan. Katulad na itong pinag-studio natin sa Triton, Shoutout sa Triton. Brought to you by Hindi Triton matibay ito. Studio. Yeah. Mahina yung foundation na ito. Alam mo, Diba? hindi to lalago ng ganito kung tanga-tanga yung ano. Diba? Totoo. Triton Entertainment. Yung foundation ng tatay para importante. Sa'yo nakatingin talaga. Haligi Ang trabaho nga. ng nanay in-nurture. Pero yung security at pag yung idolize ng anak mong lalaki, lalo na anak mong lalaki, sa'yo yan nakatingin Sa'yo yan nakatingin. Alam mo, sa'yo yan nakatingin. Imagine mo, nanay mo, sinabi niya, nak, isa akong day them. Address mo ko ng day. Parang gago naman yun, di ba? Sino ba Parang yung- ganun talaga dati, no? Ngayon Sino lang yung yun, kasama ng bata madalas? Ikaw, tsaka ikaw bilang tatay, yung asawa mo bilang nanay. Okay, nanay. Ngayon, kung palpak kayong magjowa, mag-asawa, anong gusto nyo maging perfectong, maging maayos yung anak nyo? For Sablay kayo. me, mas malaking factor yung tatay. Siguro kahit pumalpak na yung nanay, parang kaya pa yan. Basta yung tatay, talagang wakatok. Kumbaga yung ginagawa niya, kaya niya sabihin at talagang Ginagawa niya tinatrabaho niya rin talaga. Makikita mo rin talaga
sa sarili niya yung sinasabi niya. Yeah. Kahit okay lang yung nanay, kahit medyo palpak yung nanay, basta marunong siya magluto, okay na yun. Pag magaling nga magluto yung nanay, tapos mahilig magluto, maging maasikaso sa bahay, yung anak na babae nun, sure ganun din eh. Totoo yan. Kaya Basta wag lang nakakatawa umabot sa puntong yung kapalpakan ng nanay nagda-drugs, wag lang ganun. Yung bang pangit yung ginagawa, wag lang ganun. Kadalasan pag yung nanay nagda-drugs, tapos walang tatay na nandyan, pakangkang yung anak nun. Ang kakalabasan pakangkang. Malaki tsansa. Malaki tsansa. Yeah, kaya nga, kunyari may kausap kang babae, diba? Anong hilig ng mga nanay? Tanungin nyo yun, pan-check din. Bumase kayo dun sa nanay. Kasi kadalasan, di ba, ang naging nauuso ngayon, may tatay ka? Kamusta kayo ng tatay mo? Ganun yung pan-check natin sa babae nating nilalande. Pan-check nyo rin. Kamusta kayo ng mama mo? May naging okay din naman sa ganun, but malaki lang chances talaga na sumisemplang talaga. Di kaya ng nanay solo parenting. Malaki ang chance sa mga 99.9%. So, hindi namin sinasabing yun na agad. Or Pag sa lalaki, nagiging advantage pa minsan sa iba eh. Kasi siya yung parang mas maaga nagmamature. Pero pag babae, distraction talaga nangyayari. Yeah. Totally distraction. All in all, pare, kung yung mga magulang ay gusto ninyong maging maayos or maging ready sa future yung mga anak Kamay na bakal. Kamay na bakal. Ilagay nyo sa environment na maganda. And ano yung sabi mo kanina? Huwag silang bobong magulang. Maging yun lang, ready. to sum up, huwag kayong bobong magulang. Kumbaga, kung iiyot, umiyot, magbembangan na lang. Diba? Kung hindi kayo ready, kasi mache-check nyo yun kung ready kayo maging magulang eh. Hindi porkit may pera ka, ready ka na maging magulang. Hindi sa pera yun para sa akin. Hindi pa sa pera. Kasi ako, lumaki naman akong ganito nang wala kaming pera eh. So hindi talaga siya sa pera umiikot. Kung, mindset. Oo. Kung magiging magulang ka, check mo kung, isipin mo kung ako yung magiging anak, siya yung tatay ko, ikaw, di ba? Lagay mo yung paa mo doon sa sapatos magiging anak mo. Magiging okay ba yung anak mo kung ikaw yung tatay niya? Kung hindi, maglubay ka muna. Ano muna sa kumot or kung ano sa labahan damit, di ba? So kaya to, be ready muna. Handa mo muna sarili mo lahat-lahat. Hindi lang basta financial. Sa akin kami na bakal. Madali yung pera. Sobrang dali ng pera. Sa akin kami na bakal and put fear and sa'yo i-apply sa sports. At lagay sa environment na maayos. Yan. Sana marami kayo natutunan ngayon. Tsaka ito lang anong masasabi nyo dun sa online sugal ba? Hindi, sa susunod yun. Alright. Yan ang pag-uusapan natin sa susunod. Okay, sige. Maraming excited na si Tropa next topic. Easy. Kasi mga subscriber natin nagsasabi, medyo tagal naman magano. Maraming salamat again sa Triton Studio para sa ganito kalupit na setup. Kaya kung gusto ninyo ng pangalawang tuli sa buhay, Anti-support. Kaya nga, Anti-support social club. Anti-support social club eh. Kaya ako kumpiyansa ako, pre. Yung mga susunod na generation ng kabataan, magiging okay kasi nandito na tayo. Special ito. Mag-aanak to madami. Yun ang parang si Abraham to, sure. Hindi, plano ko talaga mga 40 kids. Parang, hindi, kung pag tumingin ka sa gano'ng karaming between. Genghis Khan ka bro, Genghis Khan. Yeah. Idol ko talaga si Genghis Khan, pare. Sobrang great ko. Tsaka mukha mo din. Ay putang ina, inuupisahan mo ako. Diba? Oo nga ba? Abangan nyo sa susunod na episode. Factual, di ba? Oo nga, Brad. Tingnan mo yung picture, bro. Tingnan mo. Pinagtutulungan nyo ako. So yun mga pare, salamat sa panonood. Leave a comment below mga reaction, suggestions. Click notification below and bell. Wag na kayong mag-subscribe, basta makinig na lang kayo. Brought to you by Triton Entertainment, Triton Studios, yeah.